40 taon, 4 dekada ng paghihintay at paghahanda. At ngayon dumating na ang sandali. Joshua, wala na si Moises. Nasa iyo na ang pananagutan, pangunahan mo ang aking bayan. Tumindig ka, maging matapang at matibay. Saan ka man tumapak, magiging iyo ang lupaing iyan. Ngunit ang Kanaan ay hindi bakante. Mayroon itong mga pinatibay na lungsod, mga bihasang sundalo at mga hadlang sa bawat sulok. At ang mangunguna sa Israel ay isang lalaking kailangang umasa lamang sa patnubay ng Diyos. Handa ba talaga ako sa misyong ito? Ngunit bago pa man bunutin ang espada, bago pa man magsimula ang labanan, nagpakita ang Diyos kay Joshua. Kapanalig ka ba namin o ng kalaban? Sagot ng Diyos, hindi ako panig sa alinmang hukbo, ako'y panig sa Panginoon. Malapit na ang tunggalian, nakataya ang kinabukasan ng isang bansa. Ngunit ang tagumpay ay hindi laging nangangahulugan ng karangalan. Hindi lahat ng laban ay panalo, kahit ang matatapang ay maaaring madapa. Panginoon, bakit mo kami iniwan? Sagot ng Diyos, sumuway sa akin ang Israel. Hanggat hindi na iaalis ang kasalanan, hindi kayo magtatagumpay. Ngunit nang halos mawala na ang pag-asa, gumawa ang Diyos ng kahanga-hangang bagay. Huminto ang paggalaw ng araw. Ito ang kwento ng pagtupad sa pangako ng hindi ka pani-paniwalang tagumpay ng tapat na Diyos. Joshua, magsisimula na ang paglalakbay, tapos na ang kanilang panahon ng paglalagalag. Sa loob ng 40 taon, walang malinaw na landas ang mga tao ng Israel. Ang naunang henerasyon ay namatay na hindi nakita ang ipinangako. Nang magsalita ang Diyos sa Sinai, sila'y nagduda. Ngunit ngayon, isang bagong henerasyon ang nakatayo. Hindi na sila mga alipin mula sa Ehipto. Sila'y naging isang disiplinadong hukbo, handang angkinin ang lupang ipinangako ng Diyos. At ang namumuno sa kanila ay hindi isang propeta tulad ni Moises o isang hari tulad ni David, kundi isang mandirigma, si Joshua, anak ni Nun. Mula sa taas ng bundok Nebo, tumingin si Moises sa lupang ipinangako. Pinayagan siyang makita ito ng Diyos, ngunit hindi siya pinayagang tumapak dito. Doon nagtapos ang kanyang landas. Sa bundok na iyon, tinawag siya ng Diyos upang magpahinga. Ipinagluksa siya ng mga tao, ngunit sandali lang ang kanilang dalamhati dahil kailangang magpatuloy ang kanilang misyon at pumili ang Diyos ng bagong pinuno. Joshua, wala na si Moises. Panahon mo na ngayon. Pangunahan mo ang aking bayan papunta sa lupaing ipinangako ko. Saan ka man maglakad, magiging iyo ang lupang iyan. Walang makakapigil sa iyo. Kung paanong sinamahan ko si Moises, sasamahan din kita. Maging matatag ka, maging matapang. Sundin mong mabuti ang aking mga utos. Itanim mo ito sa iyong puso palagi at makakamtan mo ang tagumpay. Nakinig si Joshua sa tinig ng Diyos at ito'y nagbigay sa kanya ng lakas. Matagal na niyang hinintay ang sandaling ito. Matagal siyang naging katulong ni Moises. Nasaksihan niya mismo ang mga kababalaghang ginawa ng Diyos sa Ehipto. Siya ang isa sa 2 espiya na naniwala sa pangako ng Diyos. Ngayon, nasa kanya na ang tungkulin. Tumindig si Joshua, tinawag ang mga pinuno ng Israel at idineklara, dumating na ang panahon. Ibinigay na sa atin ng Diyos ang lupang ito. Ihanda ninyo ang inyong mga gamit. Dahil sa loob ng 3 araw tatawirin natin ang ilog Jordan. Sa hanay ng matatanda, isang lalaki ang lumapit, si Caleb, anak ni Jephunneh. Kahit matanda na, taglay pa rin niya ang lakas at tapang ng isang mandirigma. Lumaban siya sa tabi ni Joshua noong nasa Ehipto pa sila. Naniwala siya sa salita ng Diyos kahit hindi naniwala ang iba. Nasaksihan niya ang pagkamatay ng buong henerasyon sa disyerto. Ngunit siya'y nabuhay dahil ipinangako ng Diyos na makikita niya ang lupang ipinangako. Pagkatapos ay sinabi ni Caleb, Joshua, 40 taon na ang nakalipas nang maniwala tayo sa pangako ng Diyos. Wala na ang iba, pero buhay pa rin tayo dahil sa Kanya. Ngayon, panahon na para angkinin natin ang ipinangako niya. Sumang-ayon si Joshua,
Oo, Caleb, nakita natin ito noon, ngayon kukunin na natin ito. Ngunit bago nila mapasakamay ang lupain, kailangan muna nilang alamin ang kalaban. Nagpadala si Joshua ng 2 espiya sa pinakamalakas na lungsod, ang Jericho. Mataas at matibay ang mga pader nito. Palaging may nagbabantay, handang lumaban ang hari ng Jericho. Ngunit sa loob ng mga pader, kumalat na ang takot. Alam na ng mga tao ang nangyari sa Ehipto. Narinig na nila kung gaano makapangyarihan ang Diyos ng Israel. Alam nilang oras na lang ang binibilang bago dumating ang mga Israelita. Tahimik na pumasok sa lungsod ang 2 espiya, ngunit nadiskubre ang kanilang presensya. Hinabol sila ng mga sundalo. Sa gitna ng kagipitan, nakahanap sila ng silungan sa bahay ng isang babaeng nagngangalang Rahab. Bagaman may hindi ka nais-nais na reputasyon, malalim ang pananampalataya ni Rahab. Itinago niya ang mga espiya mula sa mga sundalo. Matapos lumipas ang panganib, kinausap niya sila. Alam kong ibinigay na ng inyong Diyos ang lupang ito sa inyo. Lahat dito ay takot na takot. Simula nang marinig namin kung paano niya hinati ang dagat na pula at kung paano ninyo tinalo ang makapangyarihang mga hari sa kabila ng Jordan, nawala ang aming lakas ng loob. Pakiusap, kapag nasakop ninyo ang lungsod na ito, iligtas ninyo ako at ang aking pamilya. Sumagot ang isa sa mga espiya, dahil ipinakita mo ang iyong pagtitiwala sa Diyos. Kapag bumagsak ang lungsod na ito, ligtas ka at ang iyong mahal sa buhay. Isabit mo ang isang pulang tali sa iyong bintana at walang masamang mangyayari sa inyo. Bumaba ang mga espiya mula sa pader ng lungsod at ligtas na nakabalik kay Joshua. Ibinahagi nila ang balita. Talunan na sa loob ang mga taga-Jericho, ipinagkaloob na ng Diyos sa atin ang lungsod. Dumating na ang oras, panahon na upang tumawid sa Jordan at simulan ang pananakop. Sa takdang araw, nagtipon ng mga tao ng Israel sa baybayin ng ilog. Umaapaw ang Jordan, mabangis at imposibleng tawirin. Ngunit malinaw ang tagubilin ng Diyos. Dapat buhati ng mga pari ang kaba ng tipan at pangunahan ng lakad. At sa pag-apak ng kanilang mga paa sa tubig, titigil ang agos ng ilog. Sumunod ang mga pari. Binuhat nila ang kaban at humakbang papasok sa ilog. At nangyari ang isang hindi kapanipaniwala. Tumigil ang daloy ng tubig, nabuksan ang ilog, at tulad ng sa dagat na pula, tumawid ang mga tao ng Israel sa tuyong lupa. Ang parehong Diyos na naglabas sa kanila mula sa Ehipto ay ngayon namumuno sa kanila patungo sa tagumpay. Natawid na nila ang Jordan. Ang dating hadlang ay nasa likuran na nila ngayon. Wala nang atrasan. Sa unahan ay naroon ang Jericho, ang lungsod na may pinakamatitibay na pader, ang unang hamon sa pagsakop sa Kanaan. Ngunit bago magsimula ang labanan, nagbigay ang Diyos ng hindi inaasahang utos. Joshua, bago mo angkinin ang lupain, gawing banal ang mga tao. Tuliin mo ang lahat ng kalalakihan sapagkat ang bagong henerasyong ito ay hindi pa nakapasok sa aking tipan. Hindi nila maaaring angkinin ang pangako hanggat hindi nila ito ginagawa. Nagulat si Joshua. Panginoon, kung gagawin namin ito ngayon, hihina kami. Maaaring umatake ang kalaban. Ngunit sumagot ang Diyos, magtiwala ka sa akin, Joshua. Hindi lakas mo ang magdadala ng tagumpay, kundi ang aking kapangyarihan. Kaya sumunod si Joshua. Sa tabi ng Jordan, huminto ang buong bayan. Bawat lalaki, bata man o matanda, ay tinuli. Isa itong tanda ng pagtatalaga, isang hakbang ng pananampalataya, isang paalala na sila ay pag-aari ng Diyos. Sa loob ng ilang araw, hindi makalaban ang mga mandirigma. Sila'y nagpapagaling at lantad sa panganib. Kung umatake ang Jericho, tapos na sana ang lahat. Ngunit nanatiling tahimik ang Jericho balot ng takot. Inilagay ng Diyos ang pangamba sa puso ng mga tao roon at sa sandaling iyon ng kahinaan, muling pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa Israel.
Hanggang noon, dala-dala pa rin nila ang bigat ng nakaraan, ang kahihiyan ng pagkaalipin. Ngunit ngayon, naalis na ang pasaning iyon. Sinabi ng Diyos, sa araw na ito, inalis ko na sa inyo ang kahihiyan mula sa Ehipto. Mula noon sila'y itinangina. Tinawag ang lugar na Gilgal na ang ibig sabihin ay igulong palayo dahil doon naalis ang kanilang kahihiyan. Nang gabing iyon, ipinagdiwang nila ang Paskwa, ang una nilang pagdiriwang sa lupang ipinangako ng Diyos. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 40 taon, hindi sila kumain ng manna. Kumain sila ng butil na inanis sa Kanaan. Pumitas sila ng bunga mula sa lupa. Hindi na bumaba ang tinapay mula sa langit sapagkat ngayon ang lupain na mismo ang magpapakain sa kanila. Nasa likuran na nila ang ilang. Panahon na para magpatuloy. Dumating na ang oras ng labanan, ngunit bago pa man maipag-utos ni Joshua sa kanyang hukbo ang paglusob, may nangyaring hindi inaasahan. Gabi noon, lumabas si Joshua mag-isa. Tahimik siyang tumayo, nakatingin sa Jericho mula sa isang mataas na lugar. Ang mga pader ay tila mga higanting natutulog sa ilalim ng liwanag ng buwan. Naglalakad ang mga bantay sa mga tore. Ang lungsod ay tila imposibleng masira. Kumunot ang noo ni Joshua, puno ng mga taktika at plano ang kanyang isipan, ngunit sa kaloob-looban niya may nananatiling pag-aalinlangan. Posible ba talaga ito? Kaya ba nilang talunin ang ganitong kuta? Pagkatapos, sa gitna ng dilim, may nakita siya. Hindi kalayuan, may isang figura, matangkad, nakasuot ng makinang na baluti, nakahugot ang espada. Agad na inabot ni Joshua ang kanyang sandata. Maingat siyang lumapit at buong tapang na nagtanong, "Kapanalig ka ba namin o ng aming mga kaaway?" Sumagot ang lalaki, "Wala akong panig. Ako'y nakatayo para sa Panginoon. Ako ang pinuno ng kanyang hukbong makalangit." Napahinto si Joshua. Bumulwak ang takot at paghanga sa kanyang dibdib. Nanginig ang kanyang mga kamay. Agad niyang napagtanto, hindi ito karaniwang mandirigma. Nakatayo siya sa harap ng isang sugo mula sa langit at iisa lamang ang maaari niyang gawin. Lumuhod siya at nagsabi, "Aking Panginoon, ano ang utos mo sa iyong lingkod?" Sumagot ang pinuno, "Hubarin mo ang iyong sandalyas, banal ang lupang tinatapakan mo." Walang pag-aalinlangan sumunod si Joshua, nakayapak, nakayuko, nakinig siya. Sa sandaling iyon, naunawaan niya, hindi mapapanalunan ang digmaang ito sa pamamagitan ng espada o sigaw. Hindi manggagaling sa lakas ng tao ang tagumpay. Magmumula ito sa pagsunod sa utos ng Diyos. "Tumindig ka, Joshua, nasa iyo na ang Jericho," sabi ng pinuno ng Panginoon. "Ngunit hindi mo ito kukunin sa pamamagitan ng puwersa. Makakamtan mo ito sa pamamagitan ng pagsunod. Maglakad kayo sa katahimikan at kapag dumating ang tamang oras, guguho ang mga pader. Hindi ito laban mo, laban ito ng Panginoon." Tumingala si Joshua, ngunit naglaho na ang banal na figura. Tanging ang mga bituin ang naiwan sa itaas, ang hangin sa disyerto sa kanyang likuran at isang bagong liwanag sa kanyang puso. Hindi ito ang kanyang digmaan, pag-aari ito ng Diyos. Buong paninindigan, tumayo si Joshua at bumalik sa kampo. Alam na niya ngayon ang dapat gawin. Tinawag niya ang mga pinuno ng Israel. Kumikinang ang kanyang mga mata sa hindi matinag na pananampalataya. Ibinahagi niya ang plano, ngunit matapos siyang magsalita, bumalot ang kalituhan sa karamihan. "Aking Panginoon," sabi ng isa, "gusto niyo bang maglakad lang kami paikot sa lungsod? Tahimik, walang sandata, walang pag-atake. Paano na ang ating mga sibat? Paano ang mga kasangkapan natin sa pagsalakay? Hindi ba't pagtatawanan tayo ng mga taga-Jericho? Iisipin nilang mahina tayo," sabi ng isa pa. Ngunit si Joshua, sa malinaw at matatag na tinig, ay sumagot, "Hindi natin ito plano. Galing ito sa Diyos. Susundin natin ito, at siya ang gigiba ng mga pader." At nagsimula ang kakaibang marcha. Sa pagsikat ng araw, binuhat ng mga pari ang kaban ng tipan.
tumunog ang mga trumpeta sa umaga habang lumalapit ang hukbo ng Israel sa Jericho. Tahimik silang naglakad paikot sa lungsod, walang sino mang nagsalita. Sa ibabaw ng mga pader, pinanood sila ng mga taga-Jericho. Ang ilan ay nangutya, ngunit ang iba ay nakaramdam ng lumalalim na takot na hindi nila maipaliwanag. Hindi pa nila kailanman nakita ang ganitong klaseng hukbo. Hindi nagsalita ang mga Israelita, hindi nakipaglaban, naglakad lamang sila. Isang ikot sa lungsod, pagkatapos ay bumalik sa kampo. 6 na araw nilang inulit ito, tahimik na martsa, hintay, ulika, hanggang dumating ang 7 araw. Sa bukang liwayway, muling bumangon ang mga tao, ngunit sa pagkakataong ito, iikot sila sa lungsod hindi lang 1 beses, kundi 7 ulit. Pinatunog ng mga pari ang kanilang trumpeta ng mas malakas kaysa dati. Ang kaban ng nanguna, sa mga pader wala nang tumatawa. Mabigat ang katahimikan, tanging ang mahaba at nakakatindig balahibong tunog ng tambuli ng tupa ang pumupunit sa hangin. At dumating ang sandali. Nagbigay ng utos si Joshua, "Sumigaw kayo, sapagkat ibinigay na sa inyo ng Panginoon ang lungsod na ito." At sila'y sumigaw. Isang malakas na sigaw ang yumanig sa hangin, at sa sandaling iyon, nayanig ang matitibay na pader ng Jericho. Nagbitak, gumuho, at sa isang iglap bumagsak ang lungsod, wasak ang mga tarangkahan at sumugod ang hukbo ng Israel sa loob. Ngunit kahit sa gitna ng paghahatol, ipinakita ng Diyos ang kanyang habag. Sa gitna ng guho na natiling buo ang isang bahay, ang tahanan ni Rahab. At sa kanyang bintana, iwinagayway ang pulang tali. Tanda ito ng kanyang pagtitiwala. Natagpuan siya ng mga espiya at iniligtas siya pati ang kanyang pamilya. Si Rahab, na dating hinamak ng lipunan, ay naging bahagi ng bayan ng Diyos. Ang kanyang pangalan ay naging bahagi ng isang dakilang pamana, sapagkat mula sa kanyang lahi, isisilang balang araw ang ipinangakong tagapagligtas. Tumayo si Joshua sa gitna ng guho. Umaangat ang apoy sa kalangitan, ang mga lansangan ay naging abo, at doon nagpahayag siya ng sumpa na tatagal sa lahat ng panahon. Sumpain ang sinumang magtatangkang muling itayo ang lungsod na ito. Ang halaga ay magiging buhay ng kanyang panganay sa pagtayo ng pundasyon at ng kanyang bunso sa pagbubukas ng tarangkahan. Naalis si Jericho sa mapa. Walang nangahas na buhayin ito muli hanggang sa lumipas ang mga salinlahi at isang lalaking binaliwala ang babala. Muli niyang itinayo ang lungsod at binayaran ito ng buhay ng kanyang mga anak. Sapagkat kapag ang Diyos ay nagsalita, ang kanyang salita ay mananatili magpakailanman. Ang pagbagsak ng Jericho ang nagbigay tapang sa Israel upang magpatuloy. Nag-utos si Joshua na sumalakay sa Ai, isang maliit na bayan na tila madaling talunin. Bumalik ang mga espiya na may kumpiyansa. Pinuno, hindi na kailangang ipadala ang buong hukbo. Mahina ang Ai, kaunting sundalo lang ay sapat na. Kaya nagpadala si Joshua ng 3,000 kawal, inaasahan ang mabilis na tagumpay. Ngunit nang magsimula ang labanan, nagulo ang lahat. Mabagsik ang ganti ng mga Kanaanita na paligiran ang hukbo ng Israel. 36 ang napatay, ang natira ay nagtakbuhan sa takot. Wasak ang kalooban ni Joshua, napadapa siya sa lupa at tumangi sa Diyos. Panginoon, bakit mo kami iniwan? Ipinangako mong sa amin ang lupang ito, ngunit ngayon tinatalo kami ng aming mga kaaway. Ngunit sumagot ang Diyos, nagkasala ang Israel. May kumuha ng bagay na para sa akin. Hanggat hindi na itatama ang kasalanan, hindi kayo magtatagumpay. Ipinakita ng Diyos kung sino ang may sala, isang lalaking nagngangalang Achan. Nagnakaw siya ng pilak, ginto at isang balabal mula sa Jericho, mga bagay na iniutos ng Diyos na huwag galawin. Ibaon niya ito sa ilalim ng kanyang tolda, akala niya'y walang makakaalam. Ngunit alam ito ng Diyos. Hinarap siya ni Joshua, sabihin mo ang totoo, Achan.
Ano ang ginawa mo? Sumagot si Achan, nagkasala ako. Nakita ko ang kayamanan at kinuha ito, nakatago sa ilalim ng aking tolda. Lubos na nalungkot ang mga tao sa nangyari, ngunit hindi maaaring hayaan ng Diyos na manatili ang kasalanan sa kanyang bayan. Pinarusahan si Achan, naalis ang kasamaan. Doon pa lamang muling nakapagsimulang kumilos ang Israel. Itinanim ni Joshua sa puso ang aral na ito. Ang tagumpay ay hindi nanggagaling sa dami o lakas, kundi sa pagsunod. Kaya sa pagkakataong ito, hindi siya umasa sa sarili niyang plano. Naghintay siya sa tagubilin ng Diyos. At sinabi ng Diyos, "Huwag kang matakot, Joshua. Ipagkakaloob ko sa iyo ang tagumpay. Maglagay ka ng bitag sa likod ng lungsod. Ipaniwala mong tumatakas kayo. Kapag hinabol nila kayo, ang mga nakatagong sundalo mo ay aatake mula sa likuran." Ginawa ni Joshua ang lahat ayon sa sinabi ng Diyos. Hati niya ang hukbo sa dalawa. Ang isang grupo ay naghintay sa taguan sa likod ng Ai. Ang kabilang grupo ay dumiretso sa lungsod. Ang mga Kanaanita, palalo dahil sa huli nilang tagumpay, ay nagtawanan sa kanilang nakita. Akala nila'y muling tatakbo ang Israel, kaya't dali-dali silang lumabas ng lungsod upang habulin sila. Ngunit pagkalabas nila, sumalakay ang mga nakatagong sundalo. Umakyat ang apoy habang nasunog ang Ai, at sa pagkakataong ito, nanaig ang Israel. Dahil sa pagkakataong ito, ang Diyos ay lumalaban kasama nila, ngunit hindi lahat ng banta ay may dalang sandata. Ang iba'y dala ng panlilinlang at daya. Sa lupain ng Canaan, may isang grupo na kilala bilang mga Gibeonita. Nang marinig nila ang nangyari sa Jericho at Ai, naunawaan nilang wala silang laban sa isang tuwirang digmaan, kaya't nag-isip sila ng paraan upang lokohin si Joshua. Isipin mo ang mga Gibeonita, ang kanilang kasuotan ay may mantsa at punit-punit, ang mga sandalyas ay bitak-bitak, dala ang tuyot at amag na tinapay. Nagbihis silang parang pagod na manlalakbay, may bitbit na panis na pagkain, at nagtungo sa kampo ng Israel, kunwari galing sa malayong lupain. Pagdating nila kay Joshua, yumuko sila at nagsabi, "Kami mula sa malayong lugar. Narinig namin ang tungkol sa kapangyarihan ng inyong Diyos at kung paano niya ibinigay sa inyo ang lupaing ito. Pakiusap, makipagkasundo kayo sa amin." Tiningnan sila ni Joshua, manipis na ang kanilang sapatos, tuyot at durog ang tinapay. Tiyak na hindi sila galing sa malapit, naisip niya. Ngunit hindi siya nagtanong sa Diyos kung ano ang dapat gawin. Nagpasya siyang mag-isa at pumayag sa isang kasunduan. 3 araw ang lumipas at nalaman ang katotohanan. Ang mga sinasabing manlalakbay ay hindi dayuhan. Sila ay mga taga rito, mga Kanaanita. "Nilinlang ninyo kami," sabi ni Joshua. "Sa halip na magpasakop sa Diyos, pinili ninyong mandaya." Sumagot ang mga Gibeonita, "Panginoon, natakot kami. Alam naming wala kaming laban at tiyak na mamamatay kami. Nais lang naming mabuhay." Hindi sila pinuksa ni Joshua, ngunit mula sa araw na iyon, maglilingkod sila sa Israel, magpuputol ng kahoy at mag-iigib ng tubig para sa dambana ng Panginoon. Naligtas sila, ngunit may kabayaran ang kanilang kasinungalingan. Nang mabalitaan ng mga hari ng Canaan ang ginawa ng Gibeon, sila'y nagalit. "Pinagtaksilan tayo ng Gibeon," sabi nila. "Sumapi sila sa Israel. Kung hindi natin sila durugin ngayon, maaring bumagsak ang buong Canaan." Nagkaisa ang 5 hari at pinagsama ang kanilang mga hukbo. Libo-libong sundalo ang nagmartsa patungong Gibeon, handang lipulin ito. Walang daan ang pagtakas, nagpadala ng agarang mensahe ang mga Gibeonita kay Joshua. "Huwag mo kaming pabayaan, nangako ka, kung hindi mo kami tutulungan, malilipol kami." Agad tumugon si Joshua, "Lalakad tayo ngayong gabi, sa pagsikat ng araw ipagkakaloob ng Panginoon ang tagumpay." Walang tulog tumulak ang Israel sa buong gabi.
Sa bukang liwayway, inabutan nila ang kalaban nang hindi handa at nagsimula ng isang biglaang pag-atake. Naguluhan ang mga kaaway. Sa kanilang pagtakas, kumilos ang Diyos. Ngayon, sabi niya, talunin ko ang inyong mga kaaway. Bumagsak ang malalaking tipak ng yelo mula sa langit, tinamaan ang mga tumatakas na sundalo. Mas marami ang namatay sa graniso kaysa sa espada ng Israel. Hindi ito simpleng laban ni Joshua, laban ito ng Diyos. Ngunit nagsimulang lumubog ang araw, nagkakahiwa-hiwalay na ang kalaban. Napagtanto ni Joshua kapag dumilim, makakatakas sila. Kaya't itinaas ni Joshua ang kanyang kamay sa langit at sumigaw, "Araw, huminto ka sa ibabaw ng Gibeon. Buwan, tumigil ka sa lambak ng Aijalon." At sa unang pagkakataon, huminto ang araw sa kalangitan. Tumigil ang buwan, pinakinggan ng Diyos ang tinig ng isang tao. Nagpatuloy ang labanan hanggang sa makamtan ng Israel ang ganap na tagumpay. Tumakas ang mga haring kalaban at nagtago sa isang kuweba, umaasang makaliligtas sa dilim. Ngunit wala na silang matatakbuhan. Natagpuan sila ni Joshua at sa harap ng buong Israel sila'y pinatawan ng kamatayan. Dumating na ang paghahatol sa Canaan. Ang mga hari nito ay bumagsak. Ang mga pinatibay na lungsod ay gumuho. Ang mga hukbo ay nagkawatak-watak. Ngunit hindi pa tapos ang misyon. Malawak ang lupain. Marami pang rehiyon ang naghihintay na angkinin. Hindi tumigil si Joshua. Patuloy siyang lumaban upang matiyak na matatanggap ng bawat tribo ang kanilang ipinangakong bahagi. Mula sa mga burol sa timog hanggang sa mga lungsod sa hilaga, isa-isang bumagsak ang mga kuta. Napatumba ang mga kaharian. Nagpatuloy ang Israel. Hindi kami titigil, sabi ni Joshua. Ang bawat tribo ay dapat tumanggap ng kanilang bahagi. Ibinigay na sa atin ng Diyos ang lupain, atin na ito. Sa kabuuan, 31 hari ang natalo. Mula Hebron hanggang Debir, mula Bethel hanggang Lachish, mula Hazor hanggang Sidon, sunod-sunod na nasakop ang mga lungsod. Nang ang huling kuta ay mawasak, tapos na ang digmaan, nakatayo ang Israel bilang tunay na tagapagmana ng lupain. Pagkatapos, dumating na ang oras ng paghahati. Sa Gilgal nagtipon ang mga matatanda ng Israel upang italaga ang mga teritoryo. At may isang lalaking lumapit, isang mandirigma, isang nakatatanda, isa sa mga huling buhay pa mula sa panahon ng Ehipto. Siya si Caleb, anak ni Jephunneh. Humarap siya kay Joshua at nagsabi, "Naroon tayong dalawa noon, Joshua. Nang isinugo tayo ni Moises upang silipin ang lupain, tayong dalawa lamang ang naniwala sa pangako ng Diyos. Ang iba'y pinanghinaan ng loob, ngunit tayo'y nanindigan. Ngayon, ako'y 85 na, ngunit taglay ko pa rin ang lakas ko noon. Kaya ibigay mo sa akin ang lupaing ipinangako ng Diyos sa akin. Ibigay mo sa akin ng Hebron. Sa tulong ng Diyos, palalayasin ko ang mga higanteng naninirahan doon." Tiningnan ni Joshua ang kanyang matandang kasama at naalala ang kanilang pinagdaanan, ang pagkaalipin, ang ilang, ang pananampalataya. Ngumiti siya at sumagot, "Sa iyo ang Hebron, Caleb, kunin mo ang ibinigay sa iyo ng Diyos." At si Caleb sa edad na 85 ay sumabak sa labanan. Tinalo niya ang mga higante at inangkin ang Hebron. Doon maninirahan ang kanyang angkan sa maraming henerasyon, sapagkat ang pananampalataya ay laging tumatanggap ng gantimpala. Ngunit hindi lahat ng tribo ay tumanggap ng kanilang lupain ng tahimik. Ang ilan ay nagreklamo, "Masyado itong maliit para sa amin." Sumagot si Joshua, "Kung marami kayo, kunin ninyo ang mga gubat, palayasin ninyo ang mga natitirang Kanaanita, sa inyo ang kabundukan kung kayo'y handang lumaban. Ipinagkaloob na ng Diyos ang tagumpay. Ngayon panahon na upang ipaglaban ang kanilang mana." Isa-isa, tinanggap ng mga tribo ng Israel ang kanilang bahagi sa lupa mula sa Huda, sa timog hanggang Kinadan at Neftali sa malayong hilaga. Ang bawat grupo ay inangkin ang kanilang teritoryo, ngunit hindi lahat ay tuluyang pinalayas ang mga Kanaanita.
Ang ilan ay pinayagang manatili at manirahan sa tabi nila. Bagamat tapos na ang mga labanan, naiwan ng ugat ng mga darating pangalitan. Ngunit ang kabanatang ito ay hindi lamang tungkol sa digmaan, ito rin ay tungkol sa katarungan. Inutusan ng Diyos si Joshua na magtatag ng mga natatanging lungsod, mga kanlungan, para sa mga nakapatay nang hindi sinasadya kung saan sila maaaring tumakas at mahatulan ng makatarungan. Sapagkat ang Diyos ng Israel ay hindi lamang Diyos ng kapangyarihan, siya rin ay Diyos ng habag. Lumipas ang mga taon, tumanda na si Joshua. Pinangunahan niya ang bayan, nakipaglaban sa mga digmaan at tinupad ang kanyang misyon. At bago siya pumanaw, tinipon niya ang buong bansa para sa huling mensahe. Makinig kayo sa akin, Israel. Ang Panginoon ang nagbigay sa inyo ng lupaing ito. Iniligtas niya kayo mula sa inyong mga kaaway. Ngunit mag-ingat kayo kung tatalikuran ninyo siya at susunod sa mga Diyos ng ibang mga bansa. Kapahamakan ang darating, kaya ngayon pa lang, pumili na kayo. Magpasya kung sino ang paglilingkuran ninyo. Ngunit ako at ang aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Namatay si Joshua sa edad na 110. Inilibing siya sa lupaing ipinangako sa kanya ng Diyos. Sa kanyang kamatayan, nagtapos ang isang yugto. Ngunit ang kwento ng Israel ay malayo pa sa wakas. Nanahimik ang lupain, ngunit panandalian lamang. Isang bagong henerasyon ang uusbong, isang henerasyong nakalimot sa Diyos na siyang nanguna sa kanila. Walang haring gagabay, kaya't bawat tribo ay magsisimulang gawin kung ano ang inaakala nilang tama. At dito magsisimula ang panahon ng mga hukom. Kung nakarating ka sa bahaging ito, maraming salamat. Ipinapaalala sa atin ng buhay ni Joshua na ang pagtitiwala sa Diyos ang nagdadala ng tagumpay, na ang pagsunod ang nagbubukas ng daan pasulong, at na bawat pangako ng Diyos ay tinutupad niya. Upang masuportahan pa ang mga ganitong kwento, paki-like, share at subscribe. Pagpalain nawa kayo ng Diyos. Amen.